Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis. Bayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Komentaryon lang po natin itong pag-ano ni Marcoleta at saka Risa Ontiveros regarding po dun sa statement ni Tariela, mga kababayan. Kasi nga po, itong si Tariela, parang binastos na po yung presidente ng China doon sa kanyang press conference, mga kababayan. Kasi kung talagang bastusan talaga ang ano nito, ni Tariela, dapat pinagpupunit niya na yung picture ni Xi Jinping doon at inihian niya o tinahian, dinumihan niya. Para namang talagang kung talagang galit na galit siya kay Xi Jinping, hindi po yung magtatalumpati ka, idadamay mo yung presidente ng isang bansa, magagalit po talaga yung mga tauhan niyan, mga kababayan. Kasi inirespeto po ng China si Xi Jinping, mga kababayan. Pakinggan na po natin itong pagtatalo naman nila Risa Ontiveros at kung paano pinahiya ni Marcoleta si Risa Ontiveros sa kanilang privilege speech, mga kababayan. Pakinggan lang po natin si Marcoleta, mga kababayan, at si Risa Ontiveros. Mga ginagawa at pagpapahayag sa publiko at ang sinagot po ay siguro naman po maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo, nakausap ko ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang... Yan ang sinasabi ni Marcoleta. Kasi nga, ito si Marcoleta, bago po talaga ito mag-privilege speech, nagtatanong po talaga ito sa mga sangay ng gobyerno kung nagpaalam ba ito si Tariela sa DFA, mga kababayan. Kasi nga po, ang karapatan po magsalita dyan, yung DFA, kasi po, ang nagsalita po kasi doon yung isang ambassador ng China at nag-react siya doon sa sinasabi ni Tariela, mga kababayan. At parang pinapalabas dito ni Risa Ontiveros na parang alam daw ng DFA ang ginagawa ni Tariela, mga kababayan. Tuloy lang po natin si Marcoleta, mga kababayan. Kalagayatin. Pero kung papayag ka na ikaw baka ako naniniwala na pwede tayo magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyon ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Kapag nagsimula tayo sa mga bagay na pwede natin pagkasunduan, halimbawa sabi ko, yun na lamang akong mga isda. Alam ko, ako, ang isda. Walang may-ari niya. Common yan eh. Yan pwede natin pag-umpisahan sa pamagitan ng traditional fishing rights. Sapagkat yung prinsipyo niyan, sabi kong ganyan, although it is covered by international law, hindi ka ako pinag-uusapan dyan ng teritoryo. Kasi kapag ka ang pag-uusapan, napunta na sa teritoryo, problematic na eh. Pero pag-usapan muna natin ang mga isda. Sabi ko sa kanya, Sir President, nagawa ninyo sa Vietnam, nagkaroon kayo ng gulo dyan. Pero bakit nyo nagawa? Nagkaroon kayo ng agreement na partisyon nyo ang isang sukat ng karagatan doon sa Tonkin Gulf sa Vietnam. Nakagawa rin kayo ng ganyang klaseng pag-uusap at kontrata sa pagitan ng inyong bansa at ng Vietnam. Tungkol sa isda rin. At kahit maigting ang labanan ninyo sa pagitan ng, ng Japan at ang bansa ninyo, nagawa nyo rin sa Japan. Ibig ko sabihin, meron tatlong pangyayari dito sa panig ng ating mundo na nagawa nating ayusin kahit isda lang ang pinag-umpisahan natin. Hindi ba natin pwedeng gawin dito sa ating bansa? Ang sinasabi ni Marcoleta dito, mga kababayan, kasi nga mayroon pong agreement ang
China at saka Vietnam na kung hanggang saan lang sila pwedeng mangisda. Kasi yung isda po, kahit saan po yan pumupunta. Di ba po? Nagawa ng China sa Vietnam, nagawa din nila sa Japan. Kaya wala silang sigalot ngayon sa pangingisda. Binibigyan ng boundary ang bawat area kung saan sila dapat. Ba't hindi natin gawin sa sarili nating bayan? Hindi yung sinasabi kaagad ni Tariela na binubuli daw lang daw tayo ng China at pati mangingisda. Sino po ang nagsasabi na binubuli? O tayo ang nagpatuloy na umaatake ng kahit na mayroong palitan sa radyo ng mga yan, pero pag sinabi naman, hindi naman sila ginagalaw ng China eh. Ngayon lang yan nangyayari yung mga buhusan ng mga tubig, water cannon, dyan sa West Philippine Sea, mga kabayan. Hindi po tayo pro-China, pro-Philippines po tayo kasi Pilipino tayo eh. Pero ang nangyayari, parang lumalabas po kasi na si Tariela ang tagapagsalita ng DFA. Pero pinagbabawalan siya ayon mismo kay Marcoleta kasi kinausap niya ang DFA Secretary, mga kababayan. Ituloy lang natin si Marcoleta, mga kababayan. Sabi niya, pwede. Kaya lang, pakaiwasan naman natin itong ganito kasi, sabi niya. Kami naman nakahanda naman kami. At alam ko, Mr. President, nabasa ko sa dyaryo kaninang umaga, 17 yata sa ating mga fishermen ang kanilang sinalba. Mga bagay na pwede naman natin pasalamatan din sila. Kasi po kung ako po, ayoko din ang ginagawa nila. At sinabi ko rin naman sa kanya ng harapan. Bilang Pilipino, sabi ko, masakit naman ka kung makita ko yung aming mga mangisda na talagang kinakanyon yun ng tubig. Naintindihan naman namin yun, sabi niya. Kaya ang gusto namin, makagawa tayo ng mapagumpisahan natin. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. So, ano po ba yung ating moving forward? Wala na ba tayong gagawin kundi puro patotsyadahan na lang? Hindi po makakabuti sa pagitan ng dalawang bansa natin. Kaya lang naman po ako tumayo para imungkahi ang ilang bagay-bagay sana na makakatulong. Maaring mahirap po sa umpisa. Ang imumungkahi ko nga po sana, Mr. President, kung meron po tayong panahon sa ating mga committee hearings, imbitahan po natin ang Coast Guard, ang Department of Foreign Affairs, at kung sino po ang may kinalaman dito sa West Philippine Sea, o kung tawagin po natin ay exclusive economic zone sa pagitan ng napaloob po sa South China Sea. Para po yung komplikasyon po dito na napakarami, kasi yung batas po natin at yung ating administrative issuance na nangyari sa mga nakarang araw at yung mga ginawa nating batas kamakailan lang, hindi ko nagkakamali 2024, hindi po consistent talaga eh. Lilitaw po, meron tayong mga bansa, meron po tayong mga features na inoccupy natin. Labas po sa ating exclusive economic zone. Ipakikita po natin yun. Kasi kung wala tayong masusing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong ibinigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Salamat po, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi?
Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive. Kasi nga po, madam, ang nag-umpisa nito si Tariela. Mismong inatake niya ang presidente ng China, mga kababayan. Tapos kayo, sinusulsulan nyo pa, sinususugan nyo. Talagang gusto nyo talaga ng away, mga kababayan. Ito po ang gusto nilang mangyari. Anong nagsusulsul pa dito? Sila Risa Ontiveros, si Pangilinan, at saka si Laila de Lima. Yun po yung nakakalungkot isipin dito, mga kababayan. Talagang gusto talaga nila ng gera. Napaka-ipokrita po nito mga to. Sinabi na nga po ni Marcoleta na kinausap niya ang DFA Secretary, hindi nila alam ang pinagagawa ni Tariela, mga kababayan. Si Tariela po ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pwede naman pong kausapin talaga ng maayos eh. Hindi yung kailangan nagbabangayan pa, wawasakin mo isang presidente ng isang bayan. Alam naman natin na mahal ng mga Chino yan, mga kababayan. Hindi po tayo pro-China. Ang kinakatakot ko lang po dito, kung gusto niyo talaga magkagera, kayo na lang. Kasi nga po, wala ko tayong kalaban-laban dyan. Alam naman po ng lahat yan. Pag sirado pa lang ng merkado ng China sa ating bayan, gutom na tayo mga kababayan. Yan ang katotohanan. Pero itong mga ito, nagbubulag-bulagan at patuloy lang sila sa kanilang anti-China. Pero sa totoo lang, mas kailangan natin ang China. Kasi sila, kanya na po, halos ang produkto natin na kinakain natin dito, galing China, mga kababayan. O ituloy lang natin si Madam Risa sa kanyang kahangalan, mga kababayan. At sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry. Kaya nga po kasi yan, mga kababayan, kaya nga sumagot yung ambassador na yan. Kasi ang direktang binabanata ni Tariela, ang si Xi Jinping na presidente ng China. Yun po, nakakalimutan nyo ba yan? Mayroon bang ibang ambassador na bumabanat sa presidente natin? Sa China? May nakita ka bang mga ambassador na ibang bansa na tinira direkta ang China? Only ito si Tariela lang. Kasi si Tariela, ito hindi ko alam kung nagbida-bida lang ito, mga kababayan. Hindi niya alam ang kanyang pinapasok. O ano ba talaga ito? Kasi ayon nga kay Robin Padilla, kung ang Coast Guard, nakipagbombahan ng tubig ang Coast Guard doon sa dapat bumili tayo ng mas malakas na water cannon panlaban doon sa China, di magbombahan sila. Kasi ibang usapin po yun pag Navy na. Kasi ang Navy, nakarelate na po yan sa military. Hindi ko lang alam to si Tariela, ano ba ito? Navy ba ito, mga kababayan? Ay ang labanan po, ang nagbubuga lang ng mga water cannon, Coast Guard lang ng China. Ay kung gusto niyang Pilipinas, bumili sila ng mas malakas na water cannon at makipagbombahan sila doon. Coast Guard to Coast Guard, mga kababayan. Yan po ang pwede natin gawin. Tama po yung sinasabi ni Robin Padilla, mga kababayan. Tuloy lang po natin si Risa Ontiveros sa kanyang kahangalan. Pahiya po siya rito kasi ang sinasabi na nga po ni Marcoleta na hindi alam ng DFA ang sinasabi ni Marcoleta. Tapos pinipilit nito na alam daw ng DFA. Hangal talaga ito, mga kababayan. Puro propaganda lang ito puro propagandista. Sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila. Kasi nga po, at sa tingin mo kaya, kung hindi nyo sinususugan, tapos sasabihin nyo, talagang gusto nyo talaga gulo lang, mga kababayan. Nakakatakot po yun yung ginagawa nitong mga to. Kasi nga, ito si Tariela, kung spokesperson man siya, hindi po dapat niya trabaho yun. Kasi trabaho po ng isang ambassador yun, mga kababayan. Trabaho po ng DFA yan, mga kababayan, na sumagot. Kasi nga, binaboy na po ni Tariela ang presidente ng China. Siyempre, magre-react po yan. Kahit naman siguro tayo, pag babuyin mo si BBM, ay tabagay, mukha naman talagang baboy si BBM. Wala na tayong pag-asa dyan. Di ba po? Kaya lang, ang nangyayari, para tayong sinusugal ni Tariela sa papunta sa gera. Kung gusto mag-gera, di kaya lusubin mo na yan, Tariela. Ikaw mag-isa.
Oh, yun ang nakakatakot dyan, mga kababayan. Kasi nga, ito naman mga anti-China kuno. Pero alam naman natin kung ano ang propaganda nito ni, ang plano talaga nito, tumakbo ng presidente, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot na inano ni Risa Ontiveros, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.